Good morning sa bawat isa. Magandang umaga. Zealous for good works, masigasig sa paggawa ng mabuti. Yun po ang title ng ating mensahe sa umagang ito. At beyond that, practical, uh, parang practical na bagay sa churches na tayong gumawa ng mabuti, ay mayroon pong doctrinal na naka-embed po dyan sa ating mga buhay. So ang ating pong gagamitin sa umaga ito ng mga teksto ay yung sulat ni Pablo kay Tito at ito po ay isang pastoral epistle. No? Ang ibig sabihin ng pastoral epistle, ito po ay sinulat ni Pablo sa mga katiwala niya o mga elders and pastors na kanyang iniwan sa mga missionary churches o mga churches na kanyang itinatag sa kanyang pagmimisyon. Alam po natin si Pablo ay tinatawag na apostol ng mga Gentiles. Siya po ay ginamit ng Panginoon upang maipahayag po ang magandang balita ng kaligtasan na tayo ay makasalanan at kailangan natin ang tagapagligtas, and it is about the death, burial, ascension, resurrection, and ascension of Jesus Christ, and the person and the work of Jesus Christ. Ang isa pong objective ni Pablo sa kanyang pagsulat ng mga pastoral prayer, unang-una po ay, ang isang objective doon ay gusto niyang itilalaga ang mga tamang mga tao doon. Kaya makikita mo sa Timothy at sa mga Titus ay makikita mo kung paano po mag-select ng mga elders sa o leaders sa isang local church. No? Alam po natin, ang ating pong simbahan ay mayroon pong universal church or invisible church, at everyone who believes on the Lord Jesus Christ and accepted Him as our Lord and Savior, nagsisi sa kasalanan at binago ng Panginoon, ay kasama na po ng isang universal church. Ngunit ang Diyos din po ay gumagamit ng local church upang mapag-isa at maturuan ang mga tao o mga Kristiyano kung paano po sila mamumuhay at kung paano po nila ibahagi ang salita ng Diyos. Ang pangalawang objective ni Pablo upang kaya isinulat ang mga pastoral epistle ay para po to detect false prophets or false teachers, at iniingatan din po ng isang church yan, isang local church, na mapasok sila ng mga maling katuroan o false teachers o mga false prophets. At alam po namin sa mga huling araw ay marami pong mga false prophets, at yan din ang isang trabaho ng isang pastoral epistle. At ang pangatlo pong huling objective ni Pablo upang kaya isinulat ang pastoral epistle ay para po sa purity ng doktrina. So dapat ang isang local church ay tama ang kanyang doktrina, at yan din po ang ating tatalakayin sa umagang ito, kasi ang ating pong title sa ating mensahe ngayon ay Zealous for Good Works, masigasig sa paggawa ng mabuti. Ayan ang inutos sa atin bilang isang Kristiyano, ngunit kailangan po nating intindihin yan, kasi beyond that practical advice and practical commands, ay mayroon pong mga kaakibat na mga doktrina po dyan sa ilalim. So ang ating pong gagamitin sa umagang ito na teksto ay ang sulat ni Pablo kay Tito, at ang ating pong babasahin ay sa Titus chapter 2 verse 11 hanggang Titus chapter 3 verse 11 din po. Bilang paggalang ng salita ng Diyos, tayong lahat ay tumayo at buksan po natin ang ating mga Biblia sa Titus chapter 2 verse 11, at aking pong babasahin hanggang 3:11. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men, teaching us that, denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in the present age, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ, who gave Himself for us, that He might redeem
us from every lawless deed and purify for himself his own special people, zealous for good works. Speak these things, exhort, rebuke with all authority. Let no one despise you. Chapter 3, verse 1. Remind them to be subject to rulers and authorities, to obey, to be ready for every good work, to speak evil of no one, to be peaceable, gentle, showing all humility to all men, for we ourselves were also once foolish, disobedient, deceived, serving various lusts and pleasures, living in malice and envy, hateful and hating one another. But when the kindness and the love of God our Savior toward men appeared, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us, through the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit, whom He poured out on us abundantly through Jesus Christ our Savior, that having been justified by His grace, we should become heirs according to the hope of eternal life. This is a faithful saying, and these things I want to affirm constantly, that those who have believed in God should be careful to maintain good works. These things are good and profitable to men. But avoid foolish disputes, genealogies, contentions, and striving about the law, for they are unprofitable and useless. Reject a divisive man after the first and second admonition, knowing that such a person is warped and sinning, being self-condemned. Salamat po sa pagkakabasa ng salita ng Diyos. Tayo manalangin. Panginoong Diyos na aming Ama, kami ay muling nagpupuri at nagpapasalamat sa umagang ito na kami, Lord, ay nakabasa ng iyong mga salita galing sa Biblia. At alam po namin, Lord, na ito ay ibinigay mo sa amin, sa aming mga personal na buhay, higit sa lahat, sa protection sa aming mga pananampalataya sa iyo at sa iyong body upang mag-glorify ka po sa aming local churches. I-bless mo kami, Lord, sa aming pakikinig at buksan mo po, Lord, ang aming spiritual na pag-isip upang lalo naming maintindihan ang iyong kadakilaan at ang mga pinapagawa mo sa amin. At sa akin din po napapahayag, i-bless mo rin po ako, Lord. Salamat muli, Lord, at dalangin namin to sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Tayo po ay makakaupo na. Sa umagang po to ay kailangan po nating maintindihan ang ibig sabihin ng good works, no? Kasi tayo po ay inutusan na dapat tayo masigasig ng good works. So unang-una po kailangan natin ng preamble or pundasyon ng mga sinusulat ni Pablo kung bakit niya ito inutos kay Tito upang ituro sa mga churches o particularly sa isang church na nasa Crete, isang island doon sa malapit sa Greece. At dapat maintindihan natin na mayroon dapat itong pundasyon, no? Kailangan natin muna yung pundasyon o preamble kung bakit niya itinuturo. Pangalawa, titingnan natin yung mga reminders ni Paul. At pangatlo, titingnan natin yung talagang pinaka-specific niya kung ano dapat ang gagawin ng isang local church na dapat mag-maintain ng good works. So unang-una po, tinignan natin yung preamble or pundasyon or bakit niya inuutos ito sa mga churches sa pamagitan ng pagtuturo ni Tito. At ito rin ay magbe-benefit sa atin kasi tayo din po ay isang local church. At dito po natin titingnan. Pangalawa, reminder at pangatlo, yung mga specific talaga mga tinuturo. Unang-una po, ang good works po natin, theoretically speaking, wala po tayong good works. No? Wala po ang sources ng ating buhay galing kay Jesus. Lahat ng ating gagawin ay may bahid na may bahid na kasalanan 'yan. Kasi we are all sinners and fall short of the glory of God. Theoretically speaking, in the sight of God, all our good works without Jesus Christ in ours, wala 'yan, no? At bakit kailangan bakit natin pag-usapan at bakit tinuro ni Pablo na itong good works? Una-una, sinabi niya muna dito na
kailangan may pundasyon kayong mga tao bago kayo kumilos, kasi kung wala kayong pundasyon, wala kayong pinanghawakan, ay parang mali din ang inyong mapupuntahan. Ang sabi niya, "For the grace of God that brings salvation has appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in the present age." So una-una, kailangan natin maintindihan na it is all by the grace of God na ibinigay sa atin ang salvation, at it will appear to all kinds of men, to all men, dito to all men, but particularly to the church. Una-una, kailangan munang maintindihan ng mga tao na nasa mga churches na kailangan nilang maintindihan ng ating kaligtasan, ang ating salvation ay galing sa grace. And number 2 na dapat nating maintindihan, mayroon tayong hope of the coming of the Lord Jesus Christ. Kasi sabi dito, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. So ito nga ang isa sa mga verses na pinapakita na si Jesus Christ ay our great God and Savior, pero we are looking forward for the hope. Kailangan natin maintindihan na mayroon pong pag-asa tayo na isang araw babalik si Jesus Christ, kukunin niya tayo at dadalhin niya tayo sa kanyang kaharian at mapapakita ang glory ng Panginoon sa ating mga buhay. So, the blessed hope and glorious appearing of our great God, Savior, Jesus Christ. So, number 1, dapat maintindihan natin na ang salvation natin ay galing sa grace ng Panginoon, hindi ito dahil sa ating mga mabuting gawa, kaya dapat hindi tayo pwedeng magmamalaki. Pangalawa, alam po natin na tayo ay nasa unglorified body, and we are waiting for the glorified body na ipapalit sa atin, kasi alam po natin na during the coming of Jesus Christ, ang ating unglorified body ay papalitan ito ng glorified body, ready na sa pagtira natin sa parang heaven, no? At ang pangatlo, dapat maintindihan natin na ang ating salvation ay ginawa ni Jesus Christ yan, kasi sabi niya, who gave Himself for us. Sino tong nagbigay ng kanyang buhay? Si Jesus Christ na walang kasalanan, ay itinuring na makasalanan ng Diyos dahil sa ating makasalanan. God the Father gave pinadala si Jesus Christ who gave Himself for us voluntarily. Hindi po napilitan si Jesus Christ, kanyang punta dito. Ano ang purpose niya? That He might redeem us for every lawless deeds and purify for Himself His own special people. Dapat maintindihan natin na tayo po ay special people at tayo po ay i-redeem ng Panginoon, no? Ibabalik niya tayo sa state na katulad nung kay Adam, kasi tayo po during the fall, yung man's fall, tayo po ay nabahira ng kasalanan at we are totally depraved. We cannot seek God. We are not looking for God. No one is righteous, no not one. And all our doings are filthy rags to God yan. Wala pong wala pong parang quote-unquote, hindi po nakakapasa sa standard ng God. So, ang objective ni Jesus Christ who give Himself for us, i-redeem niya tayo sa ating mga lawless deeds and purity for Himself, His own special people, zealous for good works. So, ang isang special people, group of people, the church, the saved ones, the called out ones, ay mayroon po yung dapat masigasig for good works, no? Ang sabi ni Paul, you speak boldly, Tito, diyan sa mga tao sa Crete, kasi ang Crete po ay isang lugar yan na sa Greek methodology, malapit sa Greece yan, ay pinagmamayabang nila yung mga Greek methodology according to mga history na nagkiklaim ang Greek methodology na doon ipinanganak si Zeus, yung pinaka main god nila. Kasi sa Greek methodology po,
Mayroon silang mga gods for every events, for every places. Mayroon silang God of the water, God of beauty, God of something. Pero mayroon silang parang great God din na Zeus. At sila po ay nagmamalaki na doon po ipinanganak si Zeus sa kanilang lugar. Pero sabi nga dito sa verse 12 ng chapter 1, sabi nito, one of them a prophet of their own, yung mga propeta ng mga Greek methodologies, said Cretans are liars, evil beasts, lazy gluttons. So, parang pinakita dito na kayong mga elders, dapat mag-ingat kayo dyan. Kasi like the Galatian church, mayroon po diyang mga Judaizer or mga circumcision pa nga ang tinatawag dito. Ibig sabihin ng circumcision ay they're under the group of circumcised people. Yan ay mga Hudyo na dinideceive yung mga tao doon sa Crete na sila ay parang talaga, marami silang mga false teachings doon. At sabi pang ng isang prophet doon na ang mga Cretans ay liar sila at saka magugulo sila at lazy at mahilig sa pagkain. Ang ibig pong sabihin ni Pablo dito, Titus, be bold, no? Kasi yan ang kanyang turo sa mga young elders o young pastors na kanyang itinalaga sa mga lugar katulad ni Timothy and ni Titus. Iniwan niya sa Crete. Sabi niya, mag-bold ka ng speak, exhort, and rebuke with all authority, let no one despise you. Kasi ang mga Cretans po ay hindi magandang lugar yan, hindi magandang lugar na yan, hindi yan submissive na mga tao, at sila ay mga, sa context ay masasama silang mga tao. But ang point dito ni Pablo, even the worst man o the pinakamagulong tao, when the fullness of the grace of God ang lalapit sa kanya, siya po ay nababago, no? Kaya nga sabi na, for the grace of God that brings salvation has appeared to all men. Ibig sabihin, it is either you are a barbarian, Scythians, Cretans, kaya kang baguhin ng Panginoon. Kaya kang baguhin ng Panginoon. Kasi ang salita ng Panginoon, ang kapangyarihan ng Panginoon ay higit yan kaysa klase ng tao. Although ang tingin ng God sa atin ay we are all sinners and fall short of the glory of God. Pero kung ang Diyos mismo ang tumawag sa iyo, ay mababago ka. Sabi na dapat maintindihan nyo na dito sa Crete or mga Cretans ay magugulong mga tao, kayang baguhin ng Panginoon yan. Kaya nga yun ang unang pundasyon, no? Sabi na, wag kang matakot. Speak these things, exhort and rebuke with all authority. Pag all authority, dapat tayong mga Kristiyano ay may authority tayo din sa ating pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kasi kung hindi tayo with authority, magdududa tayo, ay hindi maniniwala ang ating mga sinasabihan. Although si Titus dito ay parang minority siya dito, pero sinabihan siya ni Paul na magpakatibay ka. The same with us, no? The same with us, no? The same with us. Dapat malinaw ang ating doktrina. Dapat malinaw tayo na tayo po ay niligtas ng Panginoon, no? Tayo po ay niligtas ng Panginoon. Hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kaya tayo ay naligtas, kundi sa grace ng Panginoon through our faith in the Lord Jesus Christ. Kaya nga sabi niya dito na kailangan mong i-remind ang mga tao. Ang pangalawang ating topic dito ay i-remind mo sila, no? I-remind mo sila na mayroon tayong dapat isipin, no? Dapat you have to be under the authority, no? Kasi minsan ang mga Kristiyano po, dahil sila ay sabi na our leader is God, not Caesar. Correct yan, no? Kasi sa kapanahunan nila,
ang pinaka emperor nila o nasusunod ay yung Caesar, no? Yung Caesar o yung emperor ng Roma. At sa kanilang kapanahunan, ang tingin nila sa emperor ay God yan. God. Ako nga ay nagpunta sa isang Tonga, kasi ang isang lugar ng Tonga ay parang parang may kingdom pa siya, yung isang island sa Pacific na hindi sila na-invade. Sabi niya, tinanong ko yung isang gardener doon kasi pumunta ako doon sa palace nila eh. Merong gardener doon. At tinanong ko, sino yung dito? Sabi niya, sinong sinusunod mo? Tapos nag-evangelize ako ng konti about sa God. Ang sabi niya, sinong God nyo? Ay, sabi niya, yung nakatira dyan sa palasyo. Nagulat ako kasi yung kaniyang pagkakaintindi ng kaniyang siguro sa kaliitan ng kaniyang pananaw, nung sinabi ko, mayroong authority po na may authority sa atin. Yung parang sinabi ko sa kanya ng ganon, sabi niya, sino ba ang God mo? Sabi niya, yung nakatira dyan sa palasyo. So ang point dito, dapat na malinaw na tayo po ay bold tayo sa ating salita at remind natin sila na although mayroong leaders, mayroong authorities, mayroong God tayo, pero mayroon tayong isang criteria dito na subject tayo to the rulers and authorities na itinilaga ng God. Sabi nga doon sa Romans chapter 13 na tayo po ay under din sa mga authorities na itinilaga ng God. Yun ang mahirap nga kasi minsan ang mga tinatalaga ng God ay hindi maayos, no? Pero kailangan natin maging under tayo doon. So sabi ni as Christians, you must be subject to rulers and authorities, to obey, to be ready for every good work. Kailangan pala tayong ready for every good work. To speak evil of no one, to be peaceable, gentle, showing all humanity to all men. So, ang isang Kristiyano, dapat tayong masunurin sa authorities. Sabi ni Pablo dito kay Tito, dapat hindi tayo magsasalita ng masama sa isang tao, no? Iwasan natin maski hirap na tayo. Ang sama-sama nitong tao na to, pero iwasan nating magsalita. Kung hindi nga tayo, ang sabi ng Bible, kung hindi tayo magsasalita nga even to the outside the churches, lalo na sa ating mga churchmate. Iwasan nating magsalita ng masama, no? Huwag na nating i-broadcast yung sama ng loob, no? Sabi dito, to speak evil of no one, to be peaceable. Ano ibig sabihin ng peaceable? Magiging mapayapa ang iyong aura, no? Hindi ka palaging nandyan na naman yung manggugulo, no? Mayroon kasing tao pagdating mo parang masaya yung mundo, no? Kasi alam nilang ikaw ay peaceable ka, no? Pero mayroon naman tao na lahat ng isip mo ay may intriga. No, mahirap 'yun. Dapat tayo ay pagdating natin sa isang lugar, ang isip sa atin ay peaceable tayo, no? Maski nga malugi tayo, na dapat tayo ay, sabi ni Paul kay Tito, ay be peaceable, no? Sabi naman dito, gentle, magalang or mahinahon, showing all humility to all men. Ang ibig sabihin ng humility, dapat tayo humble, dapat tayong magpakumbaba, no? Babayaan mong tayo ay itataas, dapat tayo magpakumbaba. So sabi ni Paul dito, Tito, remind the Cretans to be subject to rulers and authorities. Dapat under kayo, no? Although kung ano naman ang sinasabi ng authorities ay sundin nyo unless na talagang against na sa God yan. To obey, sumunod. To be ready for every good work. Dapat handa tayo sa lahat ng mga good work na inilaan sa atin ng Panginoon. No? To speak evil of no one.
Dapat tigil-tigilan natin ang pagsasalita ng masama, no? To be peaceable, gentle, showing all humility to all men and women. Baka sabihin mo, men lang naman eh. Dapat men and women kasi men dito ay human ito. For we ourselves will also, kasi ito na naman, mayroon na namang predicated na naman. Bakit ganun ang dapat ugali ng isang Christians? Sabi ni Pablo kay Tito, for we ourselves were also once foolish, tayo din ay mga hangal, disobedient, tayo din ay masuway, hindi tayo sumusunod. Deceive, no? Napakahirap itong deceive. Yung ibig sabihin ng deceive, tayo po ay nalinlang. Kayo ba ay nakukuha niyo na ba yung kalinlangan ng relihiyon, spiritual na bagay? I hope na this time, malinaw na malinaw sa inyo kung sino ang deceive at hindi deceive sa mga religious activities and spiritual things dito sa ating mundo, lalo na sa Pilipinas, no? Kasi napakahirap, ang tagal na natin nagtuturo kung tayo po ay deceive pa rin, no? Halimbawa po, tayo ay gumagawa ng mga rebolto. Tayo ay sabi na, hindi naman kami nagsisimba dyan sa mga rebolto na yan. Ay, galang mo kami. You are deceived. You are deceived. Deceived ka kasi hindi mo dapat igalang mo. Sabi, hindi naman namin ina-idolize yan. Hindi naman namin pinagpipray. But ginagalang nyo ang sa amin ng Exodus 20. Huwag kang gumawa ng mga bagay na nasa langit, nasa ibabaw ng lupa at sa ilalim, no? Kasi yung heaven sa kanila, siyamain yun, sa sky, yung mga lumilipad dyan, huwag mo silang yuyukuran o huwag mo silang sasambahin. Pag sinabing huwag gagawa, huwag gagawa. So, makikita mo, dapat by this time, alam na natin kung sino yung deceive at hindi deceive. Huwag na tayong dispute, gano'n. Ikaw mismo, alam mo kung yung mga nasa Quiapo ba dyan ay deceive ba yan sila o hindi yan deceive? Yung nasa Bicol na kung anong ginagawa nila doon sa, ano ba yun? Mother of Pinapransya. Yan ba ay deceive or hindi deceive? Deceive yan. Yung mga naglalagay ng mga bagay-bagay na dapat deceive yan. Dapat deceive yan. Dapat malinaw tayo. Pero sabi ni Paul, be peaceable, gentle, no? Huwag namang, hala sister, ano ka dyan kasi mayroon ka pang revolto dyan, ganun. Pero dapat mahinahon, alam mo, pero minsan kailangan mong i-forcefully din na i-declare, depende sa panahon. Pero dapat alam mo na yung deception ng tao ay dati din tayong deceive, no? Nakita ko yan sa aking sarili during the Bible studies. Siyempre, maraming mga questions, no? Maraming sa school. Sa school, maraming mga discussion even doon sa humanities or anumang subject dyan or even sa mga kaibigan nyo na atheist, no? At grabe ang kanilang mga contention, grabe ang kanilang mga panukala, grabe ang kanilang pagka-present ng facts. Siyempre, ikaw na wala kang background kung paano talaga ang ano dyan, dati mayabang din ako, deceived din ako eh. Sabi ko, hindi, pare-pareho lang yan. Pare-pareho lang yung God natin. Basta pareho tayo. Isa lang God natin. Deceived din pala ako noon. Akala ko, maski anong kaparaanan, pwede kang maligtas. Kasi ang isip ko noon, pabayaan mo yan sila. Buddhism, Islam, tayo, Kristiyano, pareho din. Pabayaan mo sila para walang gulo. Pero dapat alam mo, yung deception ng kalaban. Mayroong 5 grupo. 5 grupo. Buddhism, Islam, Shintoism, Catholicism, yung Kristiyano. Ngayon, tanungin mo sila, Buddhism, yung bang kaparaanan mo ng kaligtasan ay, yun ba yung exclusive? Sabi niya, ito yung tama.
Pero tatanungin mo siya na ito bang mga Buddhist ka, ito bang Islam ay maliligtas din? Itong Shintoism, ano dito, Catholic na to, maliligtas ba rin sila? Sabihin nun, oo, maliligtas din sila. Tanungin mo yung isang Katoliko dito, sabihin niya, ang paraan ba ng kaligtasan ay maliligtas ba kayo? O maliligtas. Pero maliligtas ba rin yung Islam? Maliligtas. Yung Buddhism, maliligtas. Huwag nating i-judge. Ang isang Kristiyano, tayo yon, ewan ko kung tayo yon. Sabihin natin, kami lang maliligtas. Hindi sila maliligtas. Kasi ang kanilang kaparaanan ay agree silang apat. Hindi sila nag-aaway. Yung Kristiyano, pinapatay ng apat na to. Kasi ito lang nagsasabing, ang sabi ni Jesus Christ, I'm the only way, the truth and the life, no one comes to the Father except through me. Yung apat na yan, mag-agree sila, okay lang kami, walang pakialaman kasi maliligtas din yung iba. In fact, sa katagalan ng ating pag-iisip, sabihin natin, siguro totoo din naman itong apat. Mayroon tayong magkaanak dito sa apat, pabayaan na natin yan, maliligtas din yan. Ha? Ganon. Hindi tayo nagsusumikap na, grabe yung aking kamag-anak na yan, mapapunta yan talaga sa impyerno. No. Brother Carlo, you are judging. No? Meron nga nagtanong kahapon, pwede ba tayong humusga? Sabi mo, napakahirap naman itong deep in your heart, alam mong mayroong na-deceive. Pero hindi ka pwedeng humusga until the end of the kasi pwede naman silang magbago. Kaya nga sabi huwag kang magmamayabang. Kasi dati ikaw ay foolish, disobedient, deceived. Yun talaga ang aking bakit ako galit na galit dito sa deceive? Kasi na-deceive din ako eh. Diba? Serving various lusts and pleasures. Living in malice and envy, hateful and hating one another. So, sabi ni Pablo dito kay Tito, kayo ay dati din kayong ganyan, kayong magmamayabang. Pero ito na nga ulit, binalik ulit ni Tito. But when the kindness of the love of God, nung pag-ibig ng Diyos sa iyo ay dumating, our God and Savior toward man appeared, not by works of righteousness which we have done, hindi dahil sa ating mga ginawang gawain, mabuti, which we have done, but according to His mercy, according to the mercy of God, He saved us. No? Paano tayo niligtas? Through the washing of regeneration. Kasi doon sa covenant ng God, sa Ezekiel 36:25 na hugasan ko kayo, washing of regeneration. Tayo po ay ililinis ang ating i-regenerate tayo, washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. Tayo pala, nung naawa ang God sa atin, hinugasan tayo at ni-regenerate tayo, na-born again tayo at binigyan tayo ng Holy Spirit. Kaya ngayong ating maliit na spirit, nabuhay siya at nakakapag-communicate tayo doon kay Holy Spirit, nasasabi nating Abba the Father, whom He poured out on us abundantly through Jesus Christ our Savior. The only way na ma-pour yung grace na yan sa atin ay through Jesus Christ. Kaya dapat maninindigan tayo, paano kayo naligtas? Through Jesus Christ. Without Jesus Christ, we can do nothing. Sabi na, without me, we can do nothing. No? Sabi, whom He poured out on us abundantly through Jesus Christ our Savior, that having been justified by His grace, ibig sabihin, justified ulit. No? Hindi lamang tayo ay sinangtify, hindi lamang tayo ay nilipat mula sa kamatayan papunta sa buhay, no? Tayo din po ay dineclared righteous. Tayo po ay the Supreme Court of the heavenly judicial system. Tayo din po ay dineclared righteous. Sabi niya dito, that having been justified, paano? By His grace,
we should become heirs, tagapagmana tayo, together with Jesus Christ, according to the hope of eternal life. Mayroon tayong buhay na walang hanggan. So, ginamit ni Paul itong mga illustration na to na kayo po ay dapat gawin nyo itong mga good works, dapat kayong maging mabait, peaceable, huwag kayong dapat magmamayabang, kasi ganon din kayo dati. No? Ganon din kayo dati. But when the kindness of God appeared, no, toward man, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us. Ang saving natin ay justification, we're declared righteous, tayo ay pinawalang sala, inilipat na mula sa kamatayan papunta sa buhay, and we are by grace, through grace, tayo po ay ginagawang banal. We're elected to sanctification, hanggang magiging ka-image tayo ng Panginoon at tagapagligtas. Ngayon, sabi dito, but this is a faithful saying, and these things I want to you to affirm constantly, that those who have believed in God should be careful to maintain good works. These things are good and profitable to men. Tayo ngayon ay na-justified na, nilipat na mula sa kamatayan papuntang buhay, at hinugasan ng dugo ni Kristo, regenerated through the washing, binigyan tayo ng Holy Spirit. Tayo na ngayon ay ready for good works. For good works, no? Ngayon, ito na yung specific command. Ano yung specific command? To the churches ito. Mga kapatid, makinig kayo, to the churches ito. No? Sa atin ito mismo na local church. But avoid foolish disputes. No? Yung pagkabahagi. Genealogies. No? Yung ibig sabihin ng genealogies, yung sino ba ang ganong tatay ni ganon. No? Contentions, yung pagbabahagi and striving about the law. No? Yung mga, ano ba ang ating kakainin dito? Chicharon o dinuguan o magpabaptize ba tayo or something. Pag sa churches na, dapat malinaw na yan sa atin, no? Mapaglampasan na natin yan. Kasi mayroon namang katuruan, doctrine yan, pero nilinaw na yan na pag mga ganong bagay, wag na masyadong pag-usapan ng sa kanto-kanto, no? Pero pag mga training and systematic theology, pwede tayong magtanong, pero yung hala, sister, bakit ka nag-order ng dinuguan? Di ba, bawal yan? No. Huwag na yung ganun. Doon na lang pag nag-training tayo, tatanong nyo. Pero pag kumakain na, ang sarap-sarap na ng kain ko, sister, dito. Ano pa kita na sa stumbling block. Kasi ang ano doon, sabi nga sa Romans, sa 1 Corinthians 10:31 na, sabi dito sa 1 Corinthians 10:30-31, no, ganito ang gagawin natin. Ano? Therefore, whether you eat or drink or whatever you do all this to the glory of God. Give no offense either to the Jews or to the Greeks or the Gentiles or to the church of God. No? Ibig sabihin na, kung anong gagawin natin, kung kumain tayo, kung uminom tayo, do it for the glory of God. Kasi minsan, mayroon tayong mga kasamang, sa kanila, mayroon silang kasama na unbelieving Jews. Mayroon silang kasamang unbelieving Greeks or unbelieving Gentiles. At mayroon din pong Church of God, yung believing na Jews or Gentiles, na-offend kasi kulang pa nga. Yan. Sabi, just as I also please all men in all things, not seeking my own profit, but the profit of many, that they may be saved. Kasi minsan, mayroon pong mga tao na hindi pa natin na aabot talaga, no? Kaya nga sa ating Christmas party o sa ating anniversary, ay dapat mahinahon tayo kasi hindi naman lahat yan ay Kristiyano. Hindi lahat ang Kristiyano yan. Baka maka-offend tayo, no? So, balikan natin yung ano natin dito. Sabi niyo, but avoid
foolish disputes, genealogies, contentions, and striving about the law, for they are unprofitable and useless. Ngayon, sabi dito, reject a divisive man after the first and second admonition. First and saka second lang pala ang dapat eh, no? Yung nagbabahagi-bahagi na tao, no? Reject a divisive man after the first and second admonition, knowing that such a person is warped and sinning, being self-condemned. So, mayroong mga tao na sila po ay naghahanap lang ng division, no? Sabi dito, i-admonish mo, pagsabihan mo sila first, second, third, parang mahirap na kasi alam natin na talagang ayaw na niya magpasakop sa atin. Mga kapatid, ang sulat ni Pablo sa mga kay Tito regarding sa church na to. Tayo, mga Kristiyano tayo. Kaya pinipilit natin na ituro sa inyo ang doctrine kasi ang doctrine po may effect yan sa ating practical na pamumuhay, no? Even our worship in singing, no? Our worship in singing. Kung mahirap po ang ating doctrinal na pagkakaintindi dito, hindi natin ma-appreciate yung ating kinakanta, no? At yung kinakanta natin, hindi yan yung emotional talaga na, grabe, kanta-kanta tayo doon. Ang ating pagkanta dyan ay dapat naintindihan yan kung anong kinakanta natin, hindi lang yung pataas-taas tayo ng kamay. Hindi ko sinabing huwag kayo magtaas ng kamay, pero ibig sabihin, bago kayo tumaas ng kamay, deceive ba kayo? Dapat mawala mo na yung deception nyo. Kasi, sabi, ano ba yung mga ano dyan, pataas-taas ng kamay, pagulong-gulong, pasuka-suka, pasayaw-sayaw, jump to the pero hindi maintindihan. Ngayon, ang ano dito ni Pablo, kailangan natin maintindihan. Una-una, dapat maintindihan natin yung ating pundasyon. Una-una, ang ating kaligtasan ay hindi sa ating mga good works. Pero we are commanded to be zealous or masigasig sa good works and to maintain good works. Sabi nga sa Tagalog, maintain, ilaan daw natin ang ating mga buhay to have good works, no? Dapat maintindihan natin yan na tayo ligtas na, kaya natin ilalaan ang ating mga sarili sa good works. Kung hindi ba tayo ligtas, sabi ko nga sa aking kaibigan, Brad, ay pag hindi pa ligtas, huwag na tayong gumawa, sayang lang. Walang kwenta, walang counted. Dapat sa church dito ay dapat maintindihan na kayo ba ay ligtas? Ang inyo bang kaligtasan ay sa inyong mabubuting gawa? Baka may nag-iisip pa dito na kayo ay naligtas dahil sa inyong mabubuting gawa. Kasama kayo sa deceive. No? Yan ang pinakaayaw ko na word, na deceive. And I'm trying to teach talaga na dapat maglaan tayo ng panahon na ma-scrutinize natin kung ano ba talaga ang ating doktrina sa ating salvation, and then kailangan nating i-exhort ang mga tao to be good, to do good works. Bakit? Kasi we are ambassadors of Jesus Christ. Ang sabi doon sa 2 Corinthians 2:18 to 21, bakit tayo kailangan maging maayos? No? Sasabi dito kasi mayroon tayong ministry of reconciliation. Other ministry are important, but the pinaka-ministry talaga natin ay yung ministry of reconciliation. Sabi dito, now, all things are of God. No? Dapat malinaw yan sa ating pundasyon. Lahat ng bagay ay galing sa Panginoon. Now, all things are of God, who has reconciled us to Himself through Jesus Christ and has given us the ministry of reconciliation. Lahat ng mga bagay, kung bakit tayo na-reconcile ng God, ay galing sa Panginoon yan. Salvation is of the Jews, hindi sa atin, for by grace you have been saved through faith, and that not ourselves, it is the gift of God, not of works, so that nobody could boast. Salvation is galing kay Jesus Christ na yan. Sabi nito, now all things are of God. Our salvation is of God, who has reconciled us to Himself through Jesus Christ, and He has given us
given us the ministry of reconciliation. Mayroon tayong pinaka-great, the ministry of all ministry ng lahat ng Kristiyano, the ministry of reconciliation. Ang ibig sabihin ng ministry of reconciliation, i-reconcile mo yung kaibigan mo, yung kapatid mo, yung kamag-anak mo sa Panginoon. Kasi sila ay kalaban ng God. Kailangan mo explain sa kanila na sila ay makasalanan and God is angry with the wicked every day. Kailangan mo i-reconcile yan. Yun ang ministry of reconciliation. That is, that God was in Christ reconciling the world to Himself, not imputing their trespasses to them, and has committed to us the word of reconciliation. So binigyan tayo ng word of reconciliation, kaya paulit-ulit natin kung paano ma-reconcile ang tao sa God, paano maligtas sa kanilang pag-believe on the Lord Jesus Christ. Na si Jesus Christ, the person and the work of Jesus Christ. Sabi dito sa 20, now then, we are ambassadors for Christ. As though God were pleading through us, we implore you in Christ's behalf, be reconciled to God, for He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Himself. In Him. Ibig sabihin, tayo ay mga ambassadors tayo for Jesus Christ. Ang ating trabaho dito, we are pleading, no? Mayroon tayong i-reconcile ang ating mga unbelieving relatives, friends, no? Na parang si Jesus Christ, nagpakumbaba ang ibig sabihin nito. Parang nagsasalita ang God sa atin na ang tao ay dapat ma-reconcile kay God. No? Kasi kalaban ng God ang tao kung hindi pa siya na-reconcile ng God. And all His good works are filthy rags. No? Wala pong good works na manggagaling sa taong unreconciled with God. Wala pong good works na mga taong unreconciled with God. Kasi ang ating mapuproduce ay mayroon niyang bahid na kasalanan, mayroon probably tayong masamang motibo, masamang anuman. Pero when we are in God, we are ambassadors of God, na dapat tayong zealous for good works and maintain good works. Unang-una, para po mapakita ang glory ng God sa atin na tayo po ay nabago na ng Panginoon. Pangalawa, zealous for good works kasi may trabaho tayo, ang ministry of reconciliation, and we can do it by sharing and probably supporting the work of the church, no? Sabi dito ni Tito bilang ni Paul sa summary. Titus, be bold, huwag kang matakot diyan sa mga Cretans kasi although sila ay mga mababa, mga hindi sila maayos na tao, pero ang kapangyarihan ng Diyos ay malakas sa kanila. Kaya nga sabi ni Paul, I am not ashamed of the gospel of Christ because it is the power of God unto salvation. That is Romans 1:16. I am not ashamed of the gospel of Christ because it is the power of God unto salvation to those who believe, to the Jew first and then to the Greeks or Gentiles. For in the gospel or in it, the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. We are ambassadors of Jesus Christ. Kailangan nating may pakita by supporting good works na makapag-produce tayo ng gospel message sa mga tao, no? Unang-una, sabi ni magpalakas ka diyan. All of the things na mangyari diyan sa Crete ay ako ang bahali diyan. Gagamitin kita, i-advise mo, proteksyonan mo, pumili ka ng mga leaders diyan. Pangalawa, bantayan mo sila sa false prophets. Pangatlo, bantayan mo sila sa kanilang teolohiya. And the theology of good works is included in our theology na being Christians, dapat tayong masigasig sa paggawa ng mabuti, maintain good works to glorify God. Whatever we do, whether we eat or drink, do this for the glory of God. But first of all, you have to understand that this is all of God. Dapat mo nang maligtas to do good works to glorify God na ating sinuserve.
I hope na maintindihan ng ating church, kasama yan sa ating teolohiya, na dapat tayong gumawa ng good works to glorify God sa ating mga buhay. Let us all stand and let us pray. Panginoong Diyos, salamat po Lord na mayroon ka pong mga salita na pinaalalahanan mo kami, niremind mo kami, katulad ng sinabi mo kay Tito sa church sa Cretans, na dapat silang i-remind na maging maayos sa kanilang pagkakatungo, sa kanilang mga sarili, lalo sa magkakapatid sa pananampalataya, and to maintain good works sa aming mga buhay upang mapapakita na kami ay good ambassadors for Christ, Lord. I-bless mo ang bawat isa na maintindihan talaga ang mga dakilaan mo, Lord. Hindi kami madidisib, ngunit higit sa lahat, bigyan mo rin kami ng gabay habang kami naglalakbay sa mundong ito. Kasi sabi nga ni Paul, these are profitable to our life. Ang paggumawa ng good works according to your plan sa amin. Sinasabi mo, we are God's creation, created. We are God's workmanship, created in Christ Jesus, for good works which God prepared beforehand that we should walk in them. Salamat po Lord na kami Lord nakagawa ng mabuti dahil ito ay galing sa iyo. Salamat muli Lord at dalangin namin to in Jesus' name. Amen.